lahat ng ginawa mo noon, ngayon at gagawin pa sa aming buhay. Lord, sa umagang ito, unang-una po pinapanalangin po namin ang pamilya po nila Daryl, Panginoon, kung saan ay yung kanyang nanay po ay nasa inyo ng piling, Panginoon. We pray for your comfort, Lord God, sa kanila, your strength, Lord God. And sa lahat po ng nangyayari sa kanilang buhay ay magamit mo sila, Panginoon, upang maging pagpapala rin sa iba. And Lord, bring salvation to people. Maging sa service mamaya, Panginoon. Lord, we just ask, Panginoon, na kayo po ang kumilos sa kanilang buhay. This morning, Panginoon, sa aming pagpupuri at pagsamba sa iyo, kami po ay nagpapasalamat sa mga ginagawa mo, Panginoon. Lord, tinataas po namin ang aming bansa. And we pray for your blessing, Panginoon, sa aming bansa, yung pagpapala, ang iyong patnubay, Panginoon, ang iyong presensya na aming pong maranasan sa aming bansa. Pagpalain mo po ang aming presidente, lahat po ng mga government officials, Lord God. And dinadalangin din po namin ang Olongapo City, Lord, that in this city, your name would be proclaimed, O God. Salamat po, Jesus. Salamat po, Jesus. Pinapanalangin din namin ang mga church ng Olongapo na pag-isahin mo po kami, Panginoon. Bind us together as one. And we pray for the Church of the Risen Christ, Panginoon, at inihiling namin pag-isahin mo rin kami, pagpalain upang kami po ay maging pagpapala sa iba, lalong-lalo na sa syudad na ito, Panginoon. Lord, sa umagang ito, let your name be glorified. Let you be praised sa amin, Panginoon. We give you thanks. Purihin po natin ang Panginoon this morning. Thank you, Jesus. Yes, Lord. Muli, Panginoon, inanihan ka po namin sa lugar na ito, Panginoon. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang ating Diyos. Amen. Bawat umagang kay Kanya, simulang magpuri sa Kanya, itaas ang kamay at tumawid na. Sa bawat araw na dumarang, Panginoon, Ikaw ang dahilan sa lahat ng ligaya at bawat ngiti. Mula sa labi kong nagpupuri, mula sa labi kong nagpupuri. Jesus, sa buhay ko, Ikaw ang nagbigay na kulay. Wala sa'yo may papalitan. Jesus, sa buhay ko, Jesus, sa buhay ko, Ikaw kumilos at kumabay. Wala sa'yo may papalitan. O Jesus, purihin ang ngalan mo, Panginoon. Sa bawat umagang kay Kanya, simulang magpuri sa Kanya, itaas ang kamay at tumawid na. Sa bawat araw na dumarang, Panginoon, Ikaw ang dahilan sa lahat ng ligaya at bawat ngiti. Mula sa labi
sa labi ko nagpupuri. Purihin ang Panginoon. Mula sa labi ko nagpupuri. Mula sa labi ko. Mula sa labi ko nagpupuri. Mula sa labi ko nagpupuri. Jesus, sa buhay ko ka ang nagbigay ng kulay. Wala sa'yo matatangka. Jesus, sa buhay ko. Jesus, sa buhay ko ka kumilos at lumabas. Wala sa'yo matatangka. Jesus, sa buhay ko. Jesus, sa buhay ko ka ang nagbigay ng kulay. Wala sa'yo matatangka. Jesus, sa buhay ko. Jesus, sa buhay ko ka kumilos at lumabas. Wala sa'yo matatangka. Salamat, Panginoon. Salamat, salamat sa iyong ginawa. Salamat sa iyong ginawa. Salamat, salamat sa iyong ginawa. Salamat sa iyong ginawa. Salamat, Panginoon. Dakila ang ngalan mo, Jesus. Purihin ang Panginoon. Salamat, Jesus. Wala na kaming ibang mamahalin kundi ikaw lamang, Panginoon. Wala na akong ibang minamahal. Wala na akong ibang sinasamba. Buong puso ko at kaluluwa. Buong puso ko at kaluluwa. Oh, Jesus, sa tuwing ika'y kapiling, kapayapaan mo ang nararamdaman. Oh, Jesus, tuwing ika'y kasama, kalulutan ko ay nawawala, nawawala. Bakit patitingin pa sa iba? Sa'yo lamang ako'y kumpleto na. Wala nang hanap, hanap iba. Wala nang hanap, hanapin pa. Oh, Jesus, kung tuwing ika'y kapiling, kapayapaan mo ang nadarama. Oh, Jesus, kung tuwing ika'y kasama, kalulutan ko ay nawawala. Oh, Jesus, kung tuwing ika'y kapiling, kagalakan mo sa aking umaapaw. Oh, Jesus, kung tuwing ika'y kasama, kaluwalhatian mo'y natatanaw, natatanaw. Purihin ang ngalan mo, Jesus. Wala kang katulad, Panginoon. Sa'yo'y wala nang papalit.
Sasambahin ka namin, Panginoon. Umaawi sa buhay ko'y wala nang higit kundi ikaw, kundi ikaw. Oh, Jesus, sa tuwing ika'y kapiling, kapayapaan mo ang kadarama. Oh, Jesus, sa tuwing ika'y kasama, kahugutan ko ay nawawala. Oh, Jesus, sa tuwing ika'y kapiling, kagalakan mo sa'kin umapaw. Oh, Jesus, sa tuwing ika'y kasama, kaluwalhatian mo natatanaw. Salamat, Panginoon, o purihin ka. Hallelujah. Purihin ang ngalan mo, Panginoon. Wala kang katulad, Panginoon. Ikaw lamang, Panginoon, ang aming pupurihin. Salamat, Panginoong Jesus, sa iyong ginawa sa krus ng Kalbaryo, Panginoon. Salamat, O Diyos. Ikaw ang buhay, daan at tulad. Sino ang gaya mo? Gantimpala na lubhang dakila. Sino ang gaya mo? Ikaw higit sa kasapatan sa aking pangangailangan. Ikaw ang tugon at kasagutan sa pag-ibig, at lahat ang nasa iyo ay kasagutan. Oh, Jesus, ikaw ang tubos sa buhay na kapos. Sino ang gaya mo? Ang tagumpay mo ay tagumpay ko. Sino ang gaya mo? Ikaw ang higit sa kasapatan sa aking pangangailangan. Ikaw ang unang kasagutan sa pag-ibig, at lahat ng nasa iyo Oh, Jesus, ikaw lamang. Ikaw lang sa buhay ko. Ikaw lang sa buhay ko, ang higit sa kasapatan
Ikaw lang sa buhay ko, ang tugon at kasagutan. Ikaw lang sa buhay ko, ang higit sa kasapatan. Ikaw lang, Jesus, ang tugon. Ikaw ang higit sa kasapatan sa aking pangangailangan. Ikaw ang tugon at kasagutan sa pag-ibig at lahat ng nasa iyo. Sa pag-ibig at lahat ng nasa iyo. Ikaw lang, Jesus, lahat ang nasa iyo ay kasagutan. O Jesus, purihin ang ngalan mo. Salamat sa iyo. Hallelujah, purihin ka, Jesus. Salamat, Panginoon. Alalahanin po natin na lahat ng kailangan natin sa buhay na kay Jesus lamang. Na wala na tayong dapat hanapin pa kundi si Jesus lamang. Higit pa si Jesus sa lahat ng pangangailangan natin, sa lahat ng ating problema. Kaya nararapat lamang na ituon ang pansin sa Panginoon. Minsan pa awitin natin, Ikaw, Jesus, ang higit sa kasapatan. Ikaw ang higit sa kasapatan sa aking pangangailangan. Ikaw ang tugon at kasagutan sa pag-ibig at lahat ng nasa iyo. Ikaw lamang, Jesus. Ikaw ang higit sa kasapatan sa aking pangangailangan. Ikaw ang tugon at kasagutan sa pag-ibig at lahat ng nasa iyo. Sa pag-ibig at lahat ng nasa iyo. Ikaw lamang, Jesus, at lahat ng nasa iyo ay kasagutan. O purihin ka, Jesus, salamat. Dakilang ngalan mo. Purihin ka, Panginoon. Panginoon, muli, lumalapit po kami sa inyo, Panginoon, nang may galak sa puso, nang may pananabik sa inyong presensya, Panginoon. Panginoon, salamat sa inyong presensya sa umagang ito, Lord. Salamat sa inyong pagmamahal, Panginoon. Binabalik po namin ang papuri at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang ating Diyos.
morning po. Announcements para ngayon ay ang services po natin pag Sunday, 8 in the morning to 9:30, yan po ang ating Tagalog service. And then tonight, 6 p.m. hanggang 8 p.m. ang ating English service. Pastor Arnel po ulit ang mag-share. And then on Wednesday, patuloy po tayo sa topic na the power of the promise, mga pangako po ng Panginoon. And ito pong Wednesday, Pastor Jesse naman po ang mag-share. Tapos also, meron po tayong water baptism sa February 18. Yan po ay Martes, 5:30 ng hapon. Kung kayo po ay interesado, you've been praying about being baptized sa tubig, please see alinman sa mga ushers o kaya kami mga pastor, kausapin niyo po kami after the service regarding yung pong water baptism. February 18 po yan. And then lastly, yung pong nanay ni Daryl, si Sister Angie, ay pumanaw na po, kung hindi niyo po alam, last week, 2 weeks na, no? And mamaya po yung final service. After the church service mamaya po, diretso po tayo. If you want to go, dun po sa may Kalalaki, sa covered court. And diretso na po yun. And then Murphy, corner 14 and Murphy. And final service po yun. Most of us hindi naman makakasama sa libing kasi po sa Kapanggan po yung libing. So today, if you want to pay your respects, this morning after the service, pwede po kayong pumunta sa Kalalaki, covered court, yung maliit na court po doon, corner 14, yung papasok ng SBMA and Murphy Street. Yun lamang po ang announcements. Pastor Arnett. Okay, thank you, Pastor Jimmy. Magandang umaga po sa ating lahat. Good morning, everyone. Hallelujah. So, meron po tayong children ministry today. So, mga bata po, mga anak natin, ages 4 hanggang 12, mayo na sila. At nandun po si Teacher Connie para sila ay pangunahan. Okay. Amen. Hallelujah. So, panibagong araw po, panibagong linggo para sa atin, and napakabuti ng ating Diyos. Amen? Amen. Kanina kinakanta natin na kapag kapiling natin ng Diyos, talagang ganadong-ganado tayo. Ayaw ko sa inyo, napapasayaw ako kanina. Napapainda. Dahil kapag kapiling natin ng Panginoon, talagang wala kang pwedeng ireklamo. Kahit may problema ka, kapag kapiling mo ang Panginoong Diyos, yung problema na yan ay unti-unting nawawala, natutunaw. Ang ibig sabihin, hindi mo na siya minamagnify. Hindi mo na siya, dati, konting problema lang, parang ang laki-laki, iiyak ka na. Pero pag kapiling mo ang Panginoong Diyos, kapag naalala mo yung kanyang pag-ibig, yung kanyang kapangyarihan, yung kanyang mga pangako, itong problema na ito pala ay baliwala, parang katiting lamang yan. So kapag nasa presensya tayo ng Panginoon, kapag nagpuri tayo sa Panginoong Diyos, pagbalik natin sa problema, iba na yung pananaw natin. Na dating iniiyakan natin yung problema, pagbalik natin sa problema, iba na yung pananaw natin. Kaya minsan, natatawa na lang tayo sapagkat alam natin na merong solusyon sa problema ito. Na dati iniiyakan natin, para bang dati imposible. Pero nung tayo ay nagpuri, sumamba sa Panginoon, kinilala natin ang Diyos, pinaghari natin siya sa ating buhay, then we realize we are so blessed na ang Diyos kasama natin, kakampi natin. So kahit anong hamon, kahit anong pagsubok ng buhay, alam natin, hindi natin tinatakasan ng problema, hindi natin to nilalayuan, iniiwasan, hinaharap natin to kasama ang Panginoon. Amen? Yun po ang buhay Kristiyano. Habang nandito tayo, totoo, itong mundong ito, may mga pakikipaglaban, may mga pagsubok. Pero pangako ng Panginoong Diyos, nasasamahan niya tayo. Amen? Kaya kanina, nung kinakanta natin yung kapag kapiling natin ang Panginoong Diyos, nawawala yung mga kabigatan na yan. So kung ako sa inyo, sama-sama tayong patuloy na magpuri sa Panginoon. Amen? Amen. Yumuko po tayong lahat, pikit natin ang ating mga mata,
At minsan pa magpasalamat tayo sa Panginoong Diyos sa araw na ito. Hallelujah. Panginoon, tunay na napakabuti mo, isa pong karangalan sa amin na muli makarating sa lugar na ito na kung saan narito nagtitipon kami mga anak mo. At pangako mo, Panginoong Diyos, kapag ang 2, 3 nagtipon sa iyong pangalan, ikaw ay laging naroon. At Lord, sa iyong presensya, doon po kami nagiging ganap. Doon po kami lumalakas. Doon po kami nabubuhayan. Doon po ang aming pag-asa ay muling itinataas, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa mga nagdaang araw, sa mga pinagdaanan namin, mga sitwasyon sa buhay. Salamat, Panginoon, na lingid sa aming kaalaman, ikaw ay naroon. Handang tumugon, handang kumilos sa buhay namin. Kaya lang, Panginoon, madalas sinusolo namin ang aming buhay. Sa inakala namin, kaya namin ito. Pero totoo, kung wala ka, wala po kaming magagawa, Panginoong Diyos. Patawarin mo kami kung saan-saan kami naghahanap ng solusyon, ng kaganapan, ng tunay na kapayapaan, papawi sa aming kalungkutan, papawi sa aming buhaw. Samantalang ito'y matatagpuan lamang sa iyo, Panginoong Diyos. Wala nang iba. Salamat, Panginoong Diyos, sa mga pagpapalang pinagkaloob mo sa amin. Ibinuhos mo ang iyong pagpapala sa aming paligid. Buksan mo ang aming mga mata na makita namin ito. At mula dito, Panginoong Diyos, pasalamatan ka namin, purihin ka namin, at ialay namin ang aming buhay sa iyo, Panginoon. Lord, napakabuti mo sapagkat kung tutusin, hindi kami karapat-dapat. Naukulan mo ng panahon, pagmamahal. Hindi kami karapat-dapat na ibigay mo ang iyong bugtong na anak na si Jesus. Dahil sa aming sariling kagustuhan, sinaktan namin ang iyong kalooban, nagkasala kami sa iyo, sinuway ka namin. Sa aming mga makasariling damdamin, madalas hindi kami karapat-dapat talaga mahalin. Pero ikaw ay Diyos ng pag-ibig. Ganun na lamang iyong pag-ibig sa amin, na nais mo kaming manatili sa iyong presensya. Kaya, O Diyos, maraming salamat, Panginoon, na kami ay ginawa mong karapat-dapat dahil sa iyong bugtong na anak na si Jesus. Panginoong Jesus, maraming salamat. Inangkin mo. Ikaw ang tumayo para sa amin. Na kami ang dapat parusahan, kami ang dapat maghirap. Pero ang lahat ng ito ay dinala mo, inangkin mo. Para kami ay malayang makalapit sa aming Diyos. Salamat po, Panginoon. Pinagpala mo kami. Sobra-sobra, Panginoong Diyos. At nawa, habang kami ay nabubuhay, makita namin ito. Ay pamuhay namin ito, Panginoon. Nasamantalahin namin habang kami merong lakas. Samantalahin namin habang merong kaming kalayaan. Salamat, Panginoon. Lord, sa bawat isa na nakaupo dito, ama ng tahanan, ina ng tahanan, mga anak, dalangin ko po na pagtibayin mo ang bawat isa, Panginoong Diyos. Ano man ang kanilang pinagdadaanan, ano man ang sitwasyon sa buhay, ang katotohanan, Panginoon, ikaw ay naroon, nais mo kaming pagpalain. Nasa iyo ang kasagutan. Nasa iyo ang katugunan. Walang gaya mo, Panginoon. Walang kasing tulad mo. Panginoon, tunay na napakasarap sa iyong presensya. Sapagkat doon, ibinubuhos mo ang iyong Espiritu, ang iyong pagpapala, ang iyong kalakasan, ang iyong kapayapaan, Panginoon. At sa ganoon, sa aming paglabas dito sa lugar na ito, sa aming muling pagharap sa buhay, dahil kami ay pinahiran mo, dahil kami ay binuhusan mo, sobra-sobra, na ito ay dadaloy sa aming kapwa, na
na hindi namin mapipigilan na ang aming kapwa sila'y pagpapalain. Sila'y lalapit sa'yo dahil sa ginawa mo sa buhay namin. Maraming salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise God. Palakpakan natin ang Panginoon. Alam nyo, the more na tumatagal ako, the more na ibig sabihin tumatagal is yung aking paglakad sa Panginoon, the more na nakikilala ko ang Panginoon, the more na tinitignan ko yung salita niya, yung kanyang ginawa, the more na nangliliit ako, the more na nare-realize ko na talagang wala akong may pagmamalaki, kundi yung pag-ibig ng Panginoong Diyos. And yun ang ang buhay. Makilala natin ang Panginoong Diyos. And the more na nakikilala natin ang Panginoon, the more na nakakaroon tayo ng tunay na buhay. And I believe tunay na buhay ay nagsisimula na ngayon. Eternal life begins right now kasi kinilala natin ang Panginoon. Sabi ni Jesus, that they may know you, the true and only God, Jesus Christ. Eternal life. At ito'y para sa lahat, para sa iyo, para sa akin. Kaya patuloy nating kilalanin ang Panginoon. Patuloy nating siyang pagmasdan. Patuloy nating pagyamanin yung kanyang mga pangako, yung kanyang mga salita. The more na tayo nagbababad sa kanyang salita, the more na nagiging katulad tayo ng Panginoong Diyos. Kaya, in-encourage ko kayo na magkaroon kayo ng sarili niyong mga Bibles dahil doon kayo kakausapin ng Panginoon. Kung meron kayong sarili niyong Biblia, babasahin niyo. Yung mga salitang yan, magmimistulang yan, buhay. Dito nababasa nyo, pinapakita namin, sinusundan nating basahin, and that is good. Pero isang bagay din na kapag umuwi kayo, kapag kayo na yung nakikipaglaban sa buhay, solo nyo, wala na si pastor, wala na yung mga paliwanag ni pastor, yung salita ng Diyos. Kapag binasa natin yan at inanyayahan natin ng Panginoon yung kanyang banal na Espiritu, wow, magiging buhay yan. Ito, ano lang to, papel, material. Makikita nyo lang dyan mga titik, letra. Pero once na binasa natin yan at inangkin natin at inanyayahan natin ang salita ng Diyos, doon nagiging makapangyarihan ang salita ng Diyos. So I encourage you patuloy na magkaroon kayo ng sarili niyong Biblia. Mahalaga meron kayong Biblia, saan man yan nakalagay. Mahalaga meron kayong salita ng Diyos sa inyong buhay. And ngayong umaga po, nais kong share na ang Panginoong Diyos natin ay Diyos ng kasunduan. Siya ay Diyos ng pakikipagtipanan. Yung tipanan, yung kasunduan, sa wikang Ingles, covenant. Ang Diyos natin, nais niyang makipagkasunduan, makipagtipanan, makipag-date sa atin. Okay? At nais niyang makipagtipanan sa iyo at saka akin. Nais niyang makipag-date. Di ba tayo pag may gusto tayong ma-meet na tao, gusto natin siya makasama, makikipag-date tayo, kasunduan tayo. Pwede ba tayong mag-usap? Pwede ba tayong magkwentuhan? Pwede ba tayong manood ng sine? Pwede ba tayong kumain? Nais mong ibahagi ang iyong panahon, ang iyong sarili, o ano yung meron ka. Alam niyo ba ang Diyos natin ay ganun? Nais siya makipagsunduan sa akin, makipagtipanan sa iyo at sa bawat isa sa atin. At gustong-gusto niyang tuparin yung kanyang mga pangako, yung kanyang mga salitang binitawan. At nais niyang irespeto na kapag tayo pumasok doon sa kasunduang iyon, nilirespeto niya. Katulad ng pagrespeto niya sa iyo bilang kanyang nilikha, bilang tao. Kaya tayo kapag nakipagtipanan tayo sa Diyos, mahalaga sa Kanya yon. Of course,
Ang Diyos hindi nakakalimot, natatandaan niya yon. Tayong tao, madalas nakakalimot tayo. Sinabi natin, Lord, bibigay ko to, Lord, gagawin ko to, Lord, pupunta ako dito. Pero madalas nakakalimutan natin, nawawalan tayo ng panahon, nawawalan tayo ng dahilan kung ano-anong mga bagay pa. Pero ang Panginoong Diyos, gusto niya makipagkasunduan sa iyo, at yung kasunduan na yan, kapag ikaw ay pumasok, kapag ikaw ay nag-agree, mahalaga sa Kanya at gusto niyang tuparin yung mga pinagkasunduan mo. And sa Biblia, maraming mga babae at lalaki, ang Diyos ay nakipagtipanan. Nakipagkasunduan siya. Sa lumang tipan at sa bagong tipan. At alam niyo ba, katulad sinabi ko, hanggang ngayon, ganun pa rin ang Diyos natin. Nais niyang makipagkasunduan sa iyo. Nais niyang makipagtipanan sa iyo. Nais niyang makipagkita sa iyo. Nais niyang kumilos sa atin. Nais niyang kumilos sa atin buhay. Sa pamamagitan natin, nais niyang kumilos. Nais niyang tuparin yung kanyang magandang plano, magandang adhikain sa atin, sa pamamagitan natin. Alam natin yung scripture na Jeremiah 29 verse 11, sabi doon, "For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you or to make you whole, and not for evil, and to give you a future and a hope." Isa lamang yan sa mga pangakong binitawan ng Panginoong Diyos sa kanyang mga tao. And tayo, kapag tayo nakipagkasunduan sa Panginoong Diyos, yun din ang pangako niya sa atin. Na bawat isa sa atin, siya ay mayroong magandang plano, magandang adhikain. At ayaw niya lamang paalam yan, kundi nais niyang tuparin. Nais niyang gawin sa ating buhay. Na tayo ay mapaganda yung buhay natin, maging buo ang ating pagkatao. At hindi para tayo ay mapahamak o gawan ng bagay na hindi maganda, kundi bigyan tayo ng kinabukasan, ng buhay na pag-asa. Napakagandang pangako. At maraming mga pangako na makikita natin sa Biblia. And every Wednesday, si Pastor Jimmy nagsishare patungkol sa mga pangako ng Diyos. I encourage you na pumaten kayo sapagkat maganda na ma-realize natin na itong mga pangakong ito ay para sa iyo at para sa akin. Pero alam niyo ba na ang Panginoong Diyos can actually move with you, through you and in you sa mga pangakong ito sa pamamagitan lamang ng kasunduan, ng tipanan, kapag tayo pumasok doon. Ang mga pangako ng Diyos ay para sa lahat, subalit kailangan po tayong pumasok, kailangan po tayong tumugon sa kanyang panawagan. Dahil kung hindi, hanggang pangako lang yan na mababasa natin, na binibigkas ng pastor. Pero ang totoo, gusto ng Diyos na yung pangako na yan ay maparating sa iyo, mangyari sa iyo. At tandaan nyo, mangyayari lamang yan kung ikaw, ako, ay tutugon, papasok dun sa sinasabi kong tipanan, kasunduan. Bakit kaya? The only way God can actually move with you, in you, through you, is by making a covenant with you. E mapapansin natin yan, in the Old and New Testament, laging naroon ang kasunduan. Alam niyo bakit? God is a very gentle God. Ang Diyos ay maginoong Diyos. At hindi siya basta-basta mahihimasok sa ating buhay. Ganun kaginoo ang Panginoong Diyos. Kapag ako papasok sa bahay, magtatao po ako, kakatok ako. Tao po, hindi ako basta-basta papasok sa gate nyo. Dahil pag pumasok ako sa gate nyo, meron kayong aso, kakagatin ako. Yung mga magiginoo, kumakatok sila. Ayaw nila kaagad manghimasok. Sapagkat kapag sila nang himasok, di ba tayo pag pumasok tayo sa isang bahay, sa isang lugar, makakasuhan pa tayo ng trespass. Pero ang Diyos, siya ay maginoong Diyos.
Hindi siya basta-basta papasok sa iyo, hindi siya basta-basta ibubuhos sa iyo ang pagpapala nang walang kasunduan, nang walang pakikipagtipanan. Gusto niya makipag-usap sa iyo muna. Gusto niyang iparating sa iyo mga bagay na plano niya. God is a very gentle God. Hindi siya basta-basta manghihimasok sa iyo at kikilos sa buhay mo nang walang knowledge mo. Although ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos niya sa sangkatauhan, kahit hindi natin alam. Pero yung kanyang mga plano, yung kanyang adhikain, para mangyari sa buhay natin yan, gusto niyang magkaroon tayo ng agreement. Pwedeng pumasok siya sa buhay mo at kumilos, sapagkat siya ay Diyos, walang imposible sa Kanya. Pero ang Diyos pa rin ay Maginoo at nirirespeto niya ang iyong privacy, ang iyong pagkatao. Sapagkat nung nilikha tayo ng Diyos, hindi niya tayo nilikhang mga robots. Pansin niyo ba yon? Gusto niya, meron tayong pakikipag-ugnayan. Gusto niyang isama yung ating kalooban, yung ating will na tinatawag. Kaya nga, gusto niyang makipagkasunduan. Kita niyo, napaka-ginoo ng ating Diyos. Kasi kung hindi, edi sana pumasok na lang siya sa puso ng mga hindi pa nakakilala sa Kanya. Pero tayo, di ba, kumilala tayo sa Diyos dahil inanyayahan tayo, narinig natin ang Kanyang imbitasyon at tayo pumasok, tinanggap natin si Jesus. At doon, nasimulan nating maranasan yung Kanyang mga pangako. Hanggang ngayon, ganun ang pagkilos ng Panginoon. Yung mga pangako niya ay magiging ganap sa buhay natin kapag tayo ay tumutugon doon sa kasunduang iyon. Ano ba ang tipanan? Ano ba ang kasunduan? A covenant is a legal agreement between two or more parties. Ito ay legal, ito ay tama, ito ay binding, ika nga. And an agreement to do or not to do something specified. Ibig sabihin, kung ano yung inilatag, kung ano yung pinagkasunduan, kung ano yung mga kondisyones, doon magkakaroon ng tipanan. Again, it is a legal agreement between two parties. Gusto ng Panginoong Diyos makipag-ugnayan sa atin. Hindi siya ang lahat gagawa, hindi ikaw lahat gagawa, kundi two parties. Meron tayong agreement, meron tayong bahagi. At ang Diyos communicates with us. Inaabot niya tayo, pinapangakuan niya tayo sa pamamagitan ng kasunduan. And Jesus Christ, alam natin si Jesus Cristo ay kasunduan, tipanan. Na kapag tayo pumasok sa tipanan ito, ang pangako ng Diyos, nakaligtasan, kapayapaan, kalayaan, at kung ano-ano pang mga pagpapalang espiritual, ay dadaloy sa buhay natin kapag tayo pumasok dun sa kasunduan ngayon. A covenant is a promise. Ang pagkikipagtipanan ay para kang nangangako niyan. Tayo ay nangangako, nagsasabi. God's promises cannot be broken. Ang kanyang mga pangako ay hindi pwedeng mabali because they rest in His infinite and pure character. Yan ang Diyos. Kapag binitawan niya yan, yan siya. At ang Diyos, yung mga binitawan niyang salita ay totoo, matibay, yan ay maasahan. Dahil walang bibitawang salita ang Diyos na kanyang hindi tutuparin. And God will not violate or not fulfill His covenant because He is God who keeps His promises. Yun ang maganda sa ating Diyos, yung kanyang mga pangako ay hindi napapako. Madalas kong sinasabi yun, hindi napapako. Ibig sabihin, hindi na nanatiling nandiyan dyan. Pwedeng angkinin mo yan, pwedeng mangyari sa buhay mo yan. Kaya maganda na tayo pumasok sa kasunduan. Amen?
Amen. Remember that. Introduction pa lang po yun sa message na gusto kong iparating ngayong umaga. Last 2 Sundays ago, nag-share ako about Abraham. Yung pangakong binitawan ng Diyos o yung agreement na ibinigay ng Diyos sa kanya. At balikan natin. Meron po akong babalikang bagay doon. Genesis chapter 12 verse 1 to 5. So again, yung mga pangako ng Diyos ay para sa iyo at para sa akin. Pero kailangan pong pumasok tayo. Tumugon tayo sa kanyang panawagan. And unless na tayo tumugon, tayo mag-response, tayo pumasok, walang mangyayari po. Hanggang dyan lamang yan. Sa pagpasok niyo sa mga bahay ng iba, minsan may mga scriptures, verses, di ba? Ang gaganda. Pero hanggang dun lang, minsan nakakalungkot. Pero nais ng Diyos na tuparin yung mga pangako yan. Kailangan pumasok po tayo. Genesis chapter 12 verse 1 to 5. Ang Diyos ay nakipagtipanan kay Abraham. Tumawag siya kay Abraham. At alam natin si Abraham ay sumugod sa kanya. Pero basahin po natin. Sabi doon, sinabi ni Yahweh kay Abraham, lisanin mo ang iyong bayan, ang tahanan ng iyong ama at mga anak, kamag-anak, at pumunta ka sa bayang ituturo ko sa iyo. So yun yung sinabi ng Panginoong Diyos kay Abraham. Yun yung condition. At sabi ng Panginoon, kasama ng condition na ito, pararamihin ko ang iyong mga anak at apo at gagawin ko silang isang malaking bansa. Pagpapalain kita at gagawin kong dakila ang iyong pangalan. Ikaw ay maging pagpapala sa marami. At sa iyong pagpapala ay aking pagpapalain at sa mga iyo'y sumumpa ay aking susumpain. Sa pamamagitan mo, lahat ng mga bansa sa daigdig ay aking pagpapalain. Pag sinamarize natin itong pangako ng Diyos, mapapansin natin, pwede nating sabihin na, pagpapalain kita at ikaw ay maging pagpapala. Pagpapalain kita, sabi ng Diyos, at ikaw ay magiging pagpapala. Again, nais kong share sa inyo na isang bagay po na tayo ay pagpalain ng Diyos. At isang bagay din na tayo ay magiging or gawing pagpapala ng Diyos sa marami. Ibig sabihin sa iba. Ibig sabihin sa ating kapwa, sa ating pamilya, o saan man tayo naroon. Nais ng Diyos na tayo ay gawing pagpapala. At alam natin yung story. Abraham, tinanggap niya yung challenge. Nakinig siya sa panawagan. Nagsabi siya, basically, yes, Lord. Nagkaroon siya ng agreement. He responded and enters into a covenant with God. Alam natin yung resulta. Sa pagtugon ni Abraham, sa panawagan ng Panginoong Diyos, siya ay tunay na pinagpala ng Diyos. At siya ay naging pagpapala sa maraming bansa, maraming bayan, maraming tao. Si Abraham. And naniniwala ako na nais ng Diyos na tayo ay pagpalain. Nais ng Diyos na ikaw ay pagpalain at hindi lamang pagpalain kundi gawing pagpapala para sa iba. Naniniwala ba tayo doon? Ako, I strongly believe na tayo ay nais pagpalain ng Diyos at nais na tayong gawing pagpapala. Alam nyo, nung tinawag ng Diyos si Abraham, hindi lamang interesado ang Diyos kay Abraham sa kanyang buhay, sa kanyang pamilya. So kung makita nyo dito na ang Diyos ay hindi lamang interesado kay Abraham, kundi interesado siya sa mga tao sa paligid ni Abraham o ni Abraham. Ang Diyos hindi lamang nakatuon sa isang tao. So God wants us to bless us, pero hindi lamang tayo ang tinitignan ng Diyos. Tinitignan niya rin yung taong nasa ating paligid. Sapagkat hindi lamang naman tayo ang tao dito. At hindi lamang tayo ang mahal ng Diyos. Maraming tao pa ang naghihintay. Kaya kay Abraham, sabi niya, I will bless you. And sabi niya,
I will make you a blessing to others. Nakikita niyo ang character ng Panginoong Diyos. Na siya ay iniisip niya ang ibang kapakanan ng tao. Hindi lamang siya sa isang tao o sa isang grupo, kundi iniisip niya. So, ang pangako niya kay Abraham, pagpapalain kita at gagawin kitang pagpapala. Nakikita natin doon ang character ng Panginoong Diyos. When God created you and me sa kanyang kaisipan, meron siyang intention na tayo ay gawing pagpapala. Tayo ay nilikha ng Diyos upang maging pagpapala sa iba. Kapag sinabi kong iba, maraming pwedeng pagtukuyan yan. Simulan muna natin sa ating pamilya. Gusto kong malaman nyo na kayo ay iniligay ng Diyos sa inyong pamilya upang maging pagpapala. Hindi nyo pinili ang inyong pamilya, pero ang Diyos, pinili niya tayo na maging pagpapala sa ating pamilya. Sa ating kamag-anakan, sa ating kapitbahay, sa ating komunidad, sa ating syudad, lakihan na natin sa ating bansa. Inilagay niya tayo dito, inilagay niya tayo sa syudad dito, inilagay niya tayo sa ating komunidad, inilagay niya tayo sa ating pamilya upang maging pagpapala. Gusto niyo makita yan, katotohanan na yan? Let's go to Ephesians chapter 2 verse 10. Ephesians chapter 2 verse 10. Sabi doon, sapagkat tayo'y nilalang ng Diyos, nilikha sa pamamagitan ni Kristo, upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti. Iyan ang layuning pinili ng Diyos para sa ating nung una pa man. Before time, nais kong basahin sa wikang list, God has made us what we are in our union with Christ. Sa ating pagkikipag-ugnayan, sa ating pagkakilala kay Kristo. God created us. God made us. What we are in our union with Christ Jesus, He has created us for a life of good deeds. Sa paggawa ng mabuti. Pag sinabi kong paggawa ng mabuti, yan ay nagiging pagpapala ka sa iyong kapwa. At yan ay katawagan natin. Yan ay dinestined para sa atin. Sabi doon, which He has already prepared for us to do. Hindi pa tayo sinisilang, inihanda na ng Panginoong Diyos na ikaw at ako, tayo ay magiging pagpapala sa iba. Tayo ay gagawa ng mabubuting bagay. Tayo ay magiging blessing sa ibang tao. Sa ibang translation sabi doon, for we are God's own handiwork, His workmanship. Nilikha niya tayo. Masterpiece tayo ng Panginoon. Created in Christ Jesus. Born anew that we may do those good works which God predestined, planned beforehand for us, taking paths which He had prepared ahead of time, that we should walk in them. Ito ay ipamumuhay natin. Ito ay lalakaran natin. Living the good life which He prearranged and made ready for us to live. Kaya ikaw at ako, nung sinilang tayo dito sa mundo, isa sa mga calling ng Diyos sa atin ay gumawa tayo ng kabutihan, maging pagpapala tayo sa ating kapwa. Kung ikaw ay nasa pamilya, magpapala ka sa pamilya. Kung saan ka man naroon inilagay ng Panginoong Diyos lugar, ikaw ay pagpapala. Yan ang kaugnayan mo sa iyong kapwa, sa iyong pamilya, sa iyong kapitbahay. You are a blessing. He wants you to be a blessing to your family, to your friends, to your neighbors, to your city, to your nation, and even to those
you hate or naging kaaway mo o sumakit ng damdamin mo, I realize na tayo ay tinawag ng Panginoong Diyos na maging pagpapala, hindi lamang sa mga kakampi mo o kamag-anakan mo o sa mga taong gusto mong makasama, kundi pag sinabing others or iba, hindi sinabi doon na sa mga mababait lamang. Ibig sabihin nito sa iba, maging sino man sila. Kaya sabi ng Panginoong Jesus, love even your enemies. Madalas binabanggit ni Pastor Jimmy, love your enemies. Kahit sino pa yan. Ang calling mo, ang calling ko, is to be a blessing upon that person. Gusto kong malaman nyo na hindi tayo problema. Sa isipan ng Panginoong Diyos, sa plano niya, hindi tayo problema. Ang kabaligtaran, tayo ay solusyon, tayo ay pagpapala, tayo ay sagot. Na-share din to ni Pastor Jimmy one time, Wednesday night. We are not a problem, but we are an answer sa isang problema. And when we go back sa salita ng Diyos, maniwanag na bago pa man tayo isinilang, nakaplano na tayo ay lalakad sa paggawa ng mabuti. He created us to do good works. Kapag tayo nakipagsunduan sa Panginoon. In Psalms 139 verse 5, sabi doon, you hem me in behind and before, and lay your hand upon me. Yung Psalms 139, pag binasa mo yan, it's talk about yung pag-create sa atin ng Panginoong Diyos. Everything in us. At sabi doon, iyong pinaligiran ako sa likuran at sa harapan. Ibig sabihin, ang Diyos ay nariyan sa iyong lahat paligid. At ipinatong mo sa akin ang iyong kamay. In the Bible, kapag pinatong yung kamay, ibig sabihin, pinagpapala or nasa iyo ang aking suporta, ikaw ang aking, kumbaga sa ano, sama ako sa iyo, ikaw ang the best ko. And tingnan natin to, ang Diyos, ipinatong niya or inilagay niya ang kamay niya sa atin. Nang ibig sabihin, lahat ng kinakailangan natin, lahat ng ating lalakaran, ay inihanda niya. Lahat ng aspeto ng ating buhay ay alam ng Diyos. Sabi doon, bago pa man tayo magsalita, alam ng Diyos. Kahit natutulog tayo, alam ng Diyos. At lahat ng araw na pamumuhay natin dito ay inilatag na ng ating Panginoong Diyos. Kasi yun yung plano niya. And God has laid upon each and every one of us. Ibig sabihin, pinagpala niya tayo. Ibig sabihin, lahat ng ating pangailangan upang gawin ang mabuti, inilagay niya na dyan. Kaya sabi doon David, nagpapasalamat siya that God created him. I am fearfully and wonderfully made, created by God. At nung nilikha tayo ng Panginoong Diyos, kapag sinabing wonderfully, ibig sabihin yan, may kapasidad, may kakayahan na talaga maging kahanga-hanga. Kaya ikaw at ako, nilikha tayo ng Diyos para gumawa ng kabutihan. Kahanga-hanga ang paggawa ng Panginoong Diyos. In other words, pinagpala na tayo ng Panginoong Diyos. He had put everything, He had already put everything in us so we can be a blessing to others. Sabi ni David again, I praise you for I am fearfully and wonderfully made. Wonderful are your works, my soul knows it very well. Ang paglikha ng Panginoong Diyos sa atin ay kamangha-mangha dahil kumpleto, dahil detalyado. Alam ng Diyos yung ating kapasidad gagawin. God created you and me so wonderfully. Yung pagkalikha sa atin ng Diyos ay talagang saktong-sakto to the point na talagang magiging pagpapala tayo sa iba. Kumbaga sa ano, hindi dapat tayo mag-e-effort na gumawa ng kabutihan, kundi natural na dadaan sa atin na tayo magiging pagpapala. Magiging pagpapala tayo sa ating pamilya, sa ating kamag-anakan.
Ganun kagaling ang Panginoong Diyos. Na sinigurado niya na ikaw ay magiging pagpapala. Kaya nga wonderfully made. Na walang kulang ang Panginoong Diyos. Nangyayari yun kapag tayo nakipag-ugnayan sa Panginoong Diyos. Katulad ng pagkikipag-ugnayan ni Abraham sa Diyos, ganun din kapag nakipag-ugnayan tayo sa Panginoong Diyos, God has already blessed us and God has called us to be a blessing sa ibang tao. You are a blessing to your family and not a burden or a problem. Nakakalungkot na kapag nakakarinig ako yung mga magulang, problema nila yung anak, o kaya yung mga anak, problema nila yung mga magulang. Pareho lang, vice versa minsan. Pero ang totoo, each and every one of us, bawat isa sa atin ay pagpapala ng Diyos kung saan man niya tayo nilagay. Kaya lang hindi nangyayari dahil hindi natin naiintindihan. So again, mga anak na narito ngayon, you are a blessing sa inyong pamilya. Huwag niyong tatanggapin na sasabihin sa inyo ng magulang, problema ka, pasakit ka. No, hindi yan ang salita ng Diyos. Ganon din tayo mga anak. Yung ating mga magulang, huwag natin silang sasabihin na, magulang ko pasakit, magulang ko pabigat. No. Nangyayari lang yung mga bagay na yan sapagkat hindi tayo pumapasok sa kasunduan ng Panginoong Diyos. Pero sa kanyang mga ginawa, sa kanyang mga salita, maliwanag na tayo ay nilikha niya para maging pagpapala. We are called to do good works. We are called to be a blessing sa ating pamilya. Kailangan ganun tingin natin sa isa't isa. I am a blessing to my family. Pagpapala ako. Dapat ko itong ipamuhay. Dapat natural itong dumadaloy sa buhay ko. Sapagkat yun ang sabi ng Panginoong Diyos. Bawat isa sa atin ngayon, kapag tinignan natin ang bawat isa, pagpapala, na tayo pagpapala sa isa't isa, then, saan pa tayo makakita ng pangailangan? Kasi pagpapala na tayo sa isa't isa. Right now, nakatingin kayo sa isang pagpapala. And I believe in that. At ganoon din ang tingin ko sa inyo, na kayo ay pagpapala. Bawat isa sa atin ay pagpapala, nilikha ng Diyos, created in Christ Jesus to do good works. Hindi lang ngayon yan, kundi bago pa man tayo nilikha ng Panginoong Diyos. Inilatag na ng Panginoong Diyos yan. So, ipinangako ng Diyos kay Abraham, kapag ikaw ay tumugon sa aking panawagan, pagpapalain kita at gagawin kitang pagpapala. Abraham, tumugon sa panawagan ng Diyos. Tumugon sa hamon. Tumugon sa kasunduan. And therefore, God blessed him. Ginawa siyang pagpapala sa maraming tao. And ganun din ang bawat sa atin. Maring, Pastor, hindi ko makita. Pastor, problema yung anak ko yun. O kaya, problema yung tatay ko. Problema yung tao yun. Problema talaga. Pero ang totoo tayo, problema. Hindi natin nakikita kuminsan yung ating sarili. Instead of looking sa problem kung sino-sino, tignan natin yung ating sarili. Pumasok tayo sa kasunduan. Tuginin natin yung panawagan ng Panginoong Diyos. And God, for sure, will do His part. Tulad ng sinabi ko, ang Diyos natin, siya yung Diyos na gustong-gustong tuparin yung kanyang mga salita. Gusto niya maging Diyos sa atin. Gusto niyang tuparin yung kanyang mga pangako. Pero hindi nangyayari ito kapag tayo ay hindi tumutupad sa ating mga pangako. Hindi tayo tumutupad sa ating bahagi. 1 Corinthians chapter 6, verse 14 to 18. Sabi ng Panginoon, huwag kayong makipamatok sa mga hindi mananampalataya. Sapagkat anong pagsasama mayroon ng katuwiran at kasamaan, o anong pagsasama mayroon ng liwanag sa kadiliman. So dito, sinasabi sa atin ang salita ng Diyos na hindi tayo dapat nakipamatok, nakipagsang-ayon sa mga hindi mananampalataya. At lalong-lalo na yung kanilang mga pamamaraan. Yun ang sabi ng Panginoong Diyos. Pero once na hindi natin ina-acknowledge yun, kundi tayo sa
sistema ng mundo, umaayon tayo sa kanilang mga maling gawain, then doon, hindi nagagawa ng Panginoong Diyos yung kanyang mga salita. Pero sabi niya, huwag kayo makipamato. Huwag tayo makipagkasunduan sa mga hindi mananampalataya. Gusto kong linawin to na hindi ibig sabihin na huwag na natin silang mamahalin, huwag na natin silang bibigyan ng panahon, o huwag na natin silang igagalang. Hindi. Sabi doon, huwag kayo makipamato. Huwag tayo makipag-agreement sa mga mali nilang pamamaraan. Kasi sabi doon, anong katuwiran, anong pagkakaisa ng masama at katuwiran, ang liwanag at kadiliman? Hindi dapat magsama. Okay? Verse 15, anong pagkakasundo meron si Kristo at si Belial? Belial is basically sa kadiliman. O anong bahagi meron ng pananampalataya sa hindi mananampalataya? Kaya tayo, ang ating kaugnayan sa hindi mananampalataya ay hindi tayo dapat makipamato. Pero yung ating relasyon sa kanila ay dapat naroon pa rin. Na minamahal natin sila, nirerespeto natin sila, pero hindi tayo nakikisa. Verse 16, anong pag-isa mayroon ng templo ng Diyos sa mga Diyos-Diyosan? Again, sabi ng salita ng Diyos, sapagkat tayo ay templo ng Diyos na buhay. At sinabi ng Diyos, ako'y mananahan sa kanila at lalakad sa gitna nila. Ako'y magiging kanilang Diyos at sila'y magiging aking bayan. Yan ang kasunduan sa atin ng Panginoong Diyos. Na tutuparin niya yung pagiging Diyos niya. Gagawin niya, siya yung ating magiging Diyos. Sasama siya sa atin, lalakad siya sa ating gitna. Kaya sabi ng Panginoon, verse 17, kaya't nga lumabas kayo sa kanila at humiwalay kayo, sabi ng Panginoon, at huwag kayong hipo ng anumang bagay na marumi at kayo'y aking tatanggapin. So again, ang Diyos ay nakikipagkasunduan sa atin. Gusto niya tayong gawing pagpapala, gusto niyang pagpalain tayo, pero mangyayari lamang yan kapag tayo ay pumasok sa kasunduan ng Diyos. Sabi ng Panginoon, huwag tayong sasang-ayon sa mga bagay dito sa sanlibutan. At siya'y magiging Diyos natin. Verse 18, at ako'y magiging ama sa inyo at kayo'y magiging aking mga anak na lalaki at babae. Sabi ng Panginoong makapangyarihan sa lahat. Katulad ni Abraham, siya'y naging pagpapala sa maraming tao. Si Moises, naalala nyo, Moses became a blessing sa mga Israelites nung siya'y nakipagtipanan sa Diyos at pinangunahan niya ang mga Israelite na lumabas sa Egypto. Naalala nyo si Joseph. Joseph became a blessing sa kanyang mga kapatid, sa kanyang ama, at kahit sa mga taga-Egyptian. Si Joseph, nakipagkasunduan sa Panginoong Diyos. Siya ay naging blessing. Remember Elijah? Siya ay naging blessing sa isang widow o sa isang balo. Ginawa siyang pagpapala ng Diyos. Si David became a blessing to the armies of Israel nung natalo niya si Goliath. Yung 12 disciples, sila ay naging pagpapala nung sila ay humayo, pinahayag ang kaharian ng Diyos at naggawa ng mga milagro. Si Pablo became a blessing to the Gentile world. Ibig sabihin ng Gentile world, yun yung mga hindi mananampalataya. Yun yung mga hindi Diyos, bayan ng Diyos. Kasi ang bayan ng Diyos, yung mga Hebrews, Israelites. Pero yung mga Gentile, si Pablo naging pagpapala sa kanila. Lahat sila ay merong pagkakaisa o merong common thing. Silang lahat ay merong kasunduan sa Panginoong Diyos. Tumugon sila sa hamon, nakinig sila sa tawag ng Panginoong Diyos, sumuko sila, nagtiwala sila sa Panginoong Diyos at sinunod nila. And therefore, God blessed them and made them a blessing. Ang tanong ko ngayon sa atin, tayo ba ay pagpapala? Tinitignan ba natin ang ating sarili bilang pagpapala? Sapagkat yun ang tingin sa atin ng Diyos. Yun ang plano ng Diyos na gawin tayong pagpapala saan man tayo naroon.
Sabi ko sa inyo, isang bagay na tayo pagpalain ng Diyos at isa ring bagay yung tayo gawin pagpapala ng Diyos. Ay naniniwala ako na ang mga Kristiyano ay pinagpala. Naniniwala ako na ikaw at ako dapat tayo, blessed tayo dapat. Pero naniniwala din ako na dapat tayo ay nagiging pagpapala sa ibang tao. Dapat tayo ay kinagigiliwan. Dapat tayo ay hinahanap ng mga tao. Hindi tayo yung tinatakbuhan ng mga tao. Hindi tayo yung kinakainisan ng mga tao. Hindi tayo yung nasusuya ang tao sa atin kapag nakita tayo. Hindi. Hindi yan ang plano ng Panginoong Diyos. Kabaligtaran. Sabi ng Diyos kay Abraham, I will make you a blessing. Dahil kay Abraham, pinagpala yung mga tao sa kanilang paligid. At gusto kong dalhin natin ito sa ating panahon. Dahil sa iyo, matutuwa yung mga tao sa iyong paligid. Sino ba yung mga tao sa iyong paligid? Pamilya mo, kamag-anak mo, workmate mo, ka-classmate mo. Kahit saan po tayo magpunta, ikaw ay pagpapala. Ikaw ay kinagigiliwan, natutuwa sa iyo ang tao. Meron silang nakikitang ibang bagay sa iyo. At yan ang nais ng Diyos sa mga huling panahon. Nagagamitin niya tayo bilang ilawan. Tayo ang gagamitin ng Panginoong Diyos. Tayo ay lalakad, gagawa ng kabutihan sa ating kapwa. Kahit sino pa yan. Kahit yung nakasakit ng damdamin mo na yan. Minsan ang katwiran natin, Lord, ang sakit ng ginawa niya. Dapat siya lumapit sa akin at mag-sorry. Eh, hindi lumalapit. So, ibig ba sabihin nun, hindi ka magiging pagpapala sa Kanya? Remember, kapag tayo hindi natin ginagawa yung calling natin, then God cannot bless us. Pero kapag tayo tumugon sa Panginoon, hinayaan natin ang kabutihan yan, dumali sa ating buhay, kahit sino pa yan, kahit nakasakit ng damdamin mo yan, kapag ginawa mo na mabuti, you are just fulfilling yung calling mo sa Panginoong Diyos. Ginagawa mo lamang yung kasunduan mo sa Panginoon. Sinusunod mo lamang siya. So I learned a lesson na yung tayo tinawag ng Panginoong Diyos gumawa ng kabutihan. Hindi sinabi doon na doon na sa mga taong karapat-dapat nagawa na mabuti. Hindi. Kasi kung tutusin tayo naman, hindi rin tayo karapat-dapat gawa na mabuti. Pero ginawan tayo ng kabutihan, minahal tayo, pinatawad tayo. Si Jesus ang dakilang ehemplo ng pagiging pagpapala. Jesus came and became a blessing sa lahat ng mundo. Jesus, the Lamb of God, nagpatawad sa ating mga kasalanan. So therefore, iba na yung pananaw natin ngayon sa ating kaugnayan, sa ating kapwa. Tayo ay pagpapala, tayo ay blessing. Kahit sino pa man yan. Sa pamilya mo, you are a blessing. Mga anak, kapag hindi maganda ang iyong kaugnayan sa iyong magulang, mag-isipan mo mabuti ito. Ikaw ay pagpapala. Nilagay ka ng Diyos sa iyong pamilya upang gawing pagpapala mo. Kapag hindi ka nagiging pagpapala, ikaw ay problema, ibig sabihin, ikaw ay hindi pa nakakasok sa kasunduan ng Panginoong Diyos. Kailangan makita natin ito. That every one of us is a blessing. Ikaw ay pagpapala dito sa church. Hindi lang kayo nakaupo dyan. Kayo ay pagpapala sa isa't isa, sa amin, nila Pastor Jesse, at dito sa syudad natin, tayo ay pagpapala. Tayo ay tinawag na gumawa ng kabutihan. Gumagawa tayo ng kabutihan hindi para tayo ay makapoint sa Panginoong Diyos o kaya dumang yung ating kalooban. No. Ano lang natin to? Natural lamang natin to dapat. Kaya yung mundo, akala nila kapag gumagawa sila ng kabutihan, ay makaka-points ako sa Diyos. Kaya sabi sa Bible, it's not of good works that any man should boast. Sapagkat ang good works, yan ay natural lamang natin. Kung gumagawa ka ng kabutihan, ginagawa mo lamang yung pagkatawag ng Diyos sa buhay mo. Because God called you to be a blessing. And alam nyo, isang karangalan, napakagandang ma-realize na tayo ay pagpapala. Imagine, God created us to be a blessing. God created us na maging sagot sa problema. Wow!
Kaya maalis yung yung piti mo sa sarili mo. Sapagkat nilikha ako ng Diyos na sagot. Nilikha ako ng Diyos na maganda. Nilikha ako ng Diyos na lahat ng aking kailangan, inilagay niya dito. Ako'y sagot sa problema. Hindi tayo problema. Baligtad po. Kailangan iayos natin yung ating pananaw sa buhay. At kapag bawat isa sa atin naging ganun yung pananaw natin, that we are an answer to a problem, saan pa ang problema? Hanapin nyo. Wala na. Kasi puro sagot na tayo. Yun nga lamang. Maraming problema sapagkat hindi natin nakikita na tayo pala ay sagot sa problema. So this month, we will talk about relationship sa ating kapwa, sa ating pamilya. Last Sunday, shinare po ni Pastor Jesse, isa sa mga bagay patungkol sa kaugnayan natin sa ating kapwa, sa ating mahal sa buhay, o sino man, ay yung time, panahon. Bigyan natin sila ng panahon. Bigyan natin sila ng pagkakataon. And now I'm sharing that tayo ay blessing. Minsan yun ang hinihintay nila, panahon. Alam niyo ba tayo ay blessing? Ibigay natin sa kanila. At kapag binigay natin yun, through that, sila'y pagpapalain ng Diyos, sila'y makakilala sa Diyos. Dahil tayo nagbigay ng panahon. Dahil tayo ay pagpapala. I believe marami naghihintay ngayon sa atin, sa iyo, actually. Naghihintay sa iyo ang mga minamahal mo sa buhay, ang mga kapitbahay mo, ang mga tao dito, naghihintay sila. Nagpipray sila, Lord, iligtas mo kami, Lord. Ikaw ang sagot. Ako, ikaw ang sagot. Tayo ang sagot sa mga panalangin ng taong ito. Sapagkat sabi ng Panginoong Diyos, pagpapalain kita at gagawin kitang pagpapala sa iba. Maliwanag na ikaw ay sagot sa iba. Kaya walang isa man dito ang sasabihin mo, member lang ako, o kaya hindi katulad mo, andiyan ka sa harapan, kaya ginagamit ka ng Panginoon. No. Bawat isa sa inyo, sino ka man, ano man ang estado mo sa buhay, ano man ang pinag-aralan mo, kapag tinignan natin ang salita ng Diyos, ang pag-ibig ng Diyos ay para sa lahat, sa atin. Dito lang sa mundo yung pangalan eh. Pero sa Diyos, lahat tayo mahalaga, mahal niya tayo. At kung tayo papasok dun sa kasunduang yon, sa covenant na sinabi ko kanina, ang Diyos gustong-gusto niyang tuparin yung kanyang mga pangako. Tumugon tayo. At alam nyo, ang kagandahan nito, Diyos pa ang magbibigay sa atin ng lakas, ng kapangyarihan na gawin yung kanyang kagustuhan, yung kanyang plano. Ano bang kagustuhan ng Diyos? Na ang lahat ay makakilala. Na ang lahat ay maabot ng pag-ibig ng Diyos. Wala tayong kaaway. Iisa lamang ang kaaway natin. Mga kaibigan, iisa lamang ang kaaway natin, ang diablo, si Satanas. At minsan gagamitin niya yung mga mahal mo sa buhay mo, yung mga katabi mo, minsan gagamitin niya. Pero agad buburahin yan. Hindi ko to kaaway. Sabi ng Panginoong Diyos, mahalin mo maging ang iyong kaaway na iniisip mo. And when you do that, kapag ginawa po natin yan, malaya tayo. Namumuhay tayo sa pag-ibig sa buhay ng Panginoong Diyos. Kapag ginawa mo yung tungkulin mo at hindi nila ginagawa yung tungkulin nila, that's not your problem. Sila na yung mananagot sa Panginoon. Basta gawin mo yung tinawag sa iyo ng Panginoon. Huwag kang maghihintay, Panginoon, ang tagal niya kasi, Panginoon, hindi pa rin siya nagbabago. Hindi ka ang mababago sa kanila. I realize na hindi talaga natin mababago ang tao. Pero tayo, pwede nating baguhin ang pananaw natin sa ating kapwa. I am a blessing. And I will love you, I will bless you, I will do everything na kakayahan na gagawin ko. Dahil yun ang pagkatawag ko. Yun ang gusto ng Panginoong Diyos. Sa salita ng Diyos, yun ang kanyang mga pangako. Hindi ninyo na problemahin ang inyong sarili. Sabi ng Panginoong Diyos, I will be their God. You will be my sons and daughters. At kapag kayo naging anak ng Diyos, kung yung anak ko, ayaw ko sila mapahamak, gusto ko ibigay sa kanilang lahat, lalo na kaya ang Diyos.
Kapag tayo naisahan, naapi, ang Diyos, alam niya ang kanyang ginagawa. Let's concentrate on our calling. Na tayo ay pinagpala upang maging pagpapala sa iba. So as we go out sa lugar na ito, let's be a blessing. Let's do our calling. Yung tinawag sa atin ng Panginoon Diyos. So you are a blessing. Ako ay pagpapala saan man tayo magpunta. Pasok po tayo sa kasunduan ng Panginoong Diyos. At makakasigurado po tayo ng Diyos ay kasama natin. I will walk with them and I will be their God. Imagine, ang Diyos, hindi lamang Diyos na nandun, ang Diyos kasama natin. At kapag ganun po nangyari, yung mga tao magigiliw sa inyo. Hahanapin kayo. Kapag dumarating ka, excited sila. Sapagkat dumarating yung pagpapala sa kanila. Ikaw nakikita kanila dumarating. Because you are a blessing. Amen? So, itaas po natin ang ating mga kalooban. Ituon natin ating puso't isipan sa Panginoon. Manalangin po tayo. Tumayo muna po tayong lahat. Hallelujah. Lord, napakabuti mo sa amin. Tunay na ang mga nilikha mo ay napakaganda at napakadakila. Na binigyan mo kami ng kapasidad, ng kakayahan na gumawa ng kabutihan. Sapagkat yun ang nais mo. Because you are a good God. Nais mong pagpalain ang aming buhay. At hindi lamang doon, nais mo rin pagpalain ang buhay sa aming paligid. Hindi ka lamang interesado sa amin, interesado ka sa lahat ng mga tao sa aming paligid. At nais mo kaming gamitin. Nais mo kaming gawing pagpapala, Panginoon. Lord, nagpapakumbaba po kami sa iyo. Isa pong karangalan, Panginoon, na gawin mo kaming pagpapala. Alam po namin, hindi namin kaya ito, hindi namin to magagawa kung wala ka. Kung kaya nais namin pumasok patuloy doon sa kasunduan, tipanan. Mga kapatid, kung ikaw ay hindi pa pumapasok sa tipanang iyon, tanda mo si Jesus ang tipanan ng Diyos. Kapag pumasok tayo, inanyayahan natin si Jesus sa ating puso bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Doon nagsisimula, dumaloy ang mga pangako ng Diyos. Kaligtasan, kapayapaan, kapatawaran, at lahat pang maraming pagpapalang espiritual. Kaibigan, isuko natin ang ating buhay. Tumunggun tayo sa panawagan ng Panginoong Diyos. Sapagkat kung hindi, mananatili lamang mga salita ng Diyos yan. Pero ang totoo, nais ng Diyos na maging buhay ang kanyang mga pangako sa iyo. Kaya kaibigan, kung hindi mo pa nagagawa yan, hinahamon kita. Tanggapin mo si Jesus bilang Panginoon at sarili mong tagapagligtas. Ikaw ay pumapasok sa pagkikipagtipanan sa ating Diyos. Habang nakayuko ang lahat, nakapikit, kung meron man dito, maaaring hindi mo pa natanggap si Jesus. Marahil matagal ka na pumapasok dito, ma-attend, pero sa iyong pagkakaalam, hindi ka pa pumapasok sa kasunduang iyon. Kung gusto mong gawin yan, maaari kitang samahan sa isang maikling panalangin ng pagtanggap kay Jesus. Pagsabi, Panginoon, nais kong makipagtipanan sa iyo. Meron ba? Meron ba, bata, matanda? Kung hindi mo pa tinatanggap si Jesus sa iyong puso, itaas mo ang iyong kamay at sasamahan kita sa isang panalangin. Okay? Thank you, Lord. Again, muli nating i-recommit ang ating buhay sa Panginoon. Alalahanin natin na si Jesus ang ating kaligtasan, siya ang kapatawaran natin, siya ang ating buhay. Kaya, minsan pa, kilalanin natin ang Diyos sa buhay natin.
Panginoon, maraming salamat po sa ginawa mo sa krus ng Kalbaryo. Panginoong Jesus, manatili ka sa aming puso't isipan. Manatili kang Panginoon at Hari ng aming buhay. Salamat po sa bawat isa na narito, Panginoon, na merong kaugnayan sa iyo, merong kasunduan sa iyo, Panginoon, na ikaw, Jesus, Panginoon at sarili nilang tagapagligtas. Salamat, O Diyos, na meron kaming pagkipagtipanan sa iyo. At ang iyong mga pangako ay para sa amin. Salamat po, O Diyos. Samahan mo kami sa buong araw na ito at sa mga darating pang araw. Salamat sa iyong pag-ibig, Panginoon. Mga kapatid, nadako na tayo sa ating pagbibigay sa Panginoong Diyos. Again, sabi ng Panginoong Diyos, magbigay tayo at tayo bibigyan. So sa ating pagbibigay, ito ay ating tungkulin, ito ay ating pagtugon sa kanyang mga salita. Naibigay natin yung ating ikapo at handog at ang Diyos hindi magkukulang sa kanyang pangako. Pagpapalain niya tayo upang tayo ay maging pagpapala sa iba. Magbigay po tayo sa Panginoon. Manalangin po tayo muli. Lord, salamat po muli. Pinagpala mo kami financially. Kung kaya kami narito, Panginoon, nais po naming tugunin ang iyong salita. Narito po ang aming handog sa iyo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Kami mag-aalay sa iyo ng awitin. Ikaw lang ang karapat-dapat sambahin. Jesu Cristo, nawa'y iyong tanggapin. Kami mag-aalay ng awitin. Kami mag-aalay sa iyo ng awitin. Ikaw lang ang karapat-dapat sambahin. Jesu Cristo, nawa'y iyong tanggapin. Kami mag-aalay ng awitin. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Lord, we thank you, Lord, sa salita mo, Lord God. Lord, thank you, Lord God, for making us a blessing, Lord God. Lord God, sa aming pong pag-uwi, Lord God. Lord, the people that we meet this whole week, Lord God. Use us, Lord God, to bless them, Lord God. Bless them with our lives, Lord God, with our love, Lord God. Lord, we pray, Lord God, in the name of Jesus, that through us, Lord God, that many people will be blessed by you, Lord God. We give you thanks, Lord. We give you praise. We give you glory and honor. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Thank you, Lord. Let's close with this song. Wala na akong ibang minamahal. Wala na akong ibang sinasamba. Buong puso ko at kaluluwa. Buong puso ko at kaluluwa. Oh, Jesus, tuwing ika'y kapiling, kapayapaan ko ang nadarama. Oh, Jesus, tuwing ika'y kasama, kalimutan ko ay nawawala. Nawawala. Sa'yo'y
Jesus, tuwing ika'y kasama, kaputan ko ay nawawala. Oh Jesus, tuwing ika'y kapiling, kakalakal mo sa ating buhay. Jesus, tuwing ika'y kasama,